Smart looking. Kennard to win the game. Yes! 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 May mga pangarap na isinisigaw at may mga pangarap na tahimik na bumubuo ng sarili nilang alamat. Sa bawat arena na puno ng hiyawan, may isang uri ng manlalaro na hindi kailangang marinig ang kanyang boses sapagkat ang kanyang laro ang nagsasalita. Hindi siya ang pinakamakulay sa entablado. Hindi rin siya ang pinakamalakas ang dating. Ngunit sa sandaling iwan ng bola, ang kanyang mga kamay, tila humihinto ang oras at ang mundo ay napapatingin sapagkat may mga tirang hindi lamang basta pumapasok kundi nag-iiwan ng marka sa isipan ng sino mang makasaksi. Sa makabagong panahon ng basketball, may mga tinatawag na sharpshooter. Mga manlalarong hindi maingay, hindi marahas, ngunit eksakto, malamig, at halos hindi pumapalya sa bawat galaw. Mga aninong gumagalaw sa loob ng liwanag. Mga tirador na hindi nagpapakilala. Hanggang sa huli, sila ang huling tatawa. Siya si Luke Kennard. At ito ang kwento ng isang makabagong sharpshooter na natagpuan ang kanyang liwanag sa katahimikan. Sa likod ng bawat tahimik na tagumpay, may isang pundasyong hindi nakikita ng marami. Ang pamilya. Lumaki siya sa isang tahanang hindi marangya, ngunit puno ng prinsipyo. Ang kanyang ama, si Mark Kennard, ay hindi lamang nagturo ng basketball. Itinuro rin nito ang kahalagahan ng tiyaga, respeto, at disiplina. May mga umaga na nagsisimula sa simpleng ensayo. May mga hapon na nauubos sa paulit-ulit na tira. At may mga gabi na ang pagod ay hindi hadlang upang magpatuloy. Sa bawat araw na yon, hindi lamang katawan ang nahuhubog, kundi ang isipan, sapagkat ang isang sharpshooter ay hindi basta tumitira. Siya ay naghihintay, nag-iisip, at kapag handa na, kumikilos ng walang pag-aalinlangan. Sa murang edad, natutunan ni Luke na ang tagumpay ay hindi instant. Ito ay binubuo ng maliliit na hakbang, ng mga araw na walang nakakakita, ng mga sandaling siya lamang at ang bola ang magkasama. Habang ang iba ay naghahanap ng pansin, siya ay abala sa paghasa ng sarili. Sa bawat pagkakamali, hindi siya tumitigil. Sa halip, inuulit niya ang galaw hanggang sa maging tama, hanggang sa maging natural, hanggang sa maging bahagi ng kanyang pagkatao. Sa pagpasok niya sa Franklin High School, nagsimula ang pag-usbong ng kanyang pangalan. Ngunit hindi ito sumabog. Unti-unti itong sumikat. Sa bawat laro, ipinapakita niya ang pareho nga katahimikan. Walang yabang, walang labis na emosyon. Ngunit sa bawat tira, may kasiguraduhan. Mahigit 2,000 puntos ang kanyang naitala. Ngunit ang tunay na bumihag sa mga nakasaksi ay ang kanyang consistency. Kapag siya ang may bola, parang may isang hindi nakikitang linya na diretso sa ring. At kapag pinakawalan niya ito, halos tiyak na papasok, halos hindi pumapalya. Dito siya naging kilala hindi lamang bilang scorer, kundi bilang isang sharpshooter na maaasahan sa kahit anong sitwasyon. Sa paglipat niya sa Duke University, mas lalo pang nasubok ang kanyang kakayahan. Ang bawat laro ay mas mabilis, mas pisikal, mas komplikado. Ngunit dito rin niya natutunan ang mas malalim na aspeto ng laro. Hindi lamang kung paano tumira, kundi kung kailan. Hindi lamang kung paano gumalaw, kundi kung bakit ang kanyang laro ay naging mas matalino, mas kontrolado, mas mapanganib. Sa bawat depensa na kanyang hinaharap, may nababasa siyang puwang, at sa bawat puwang, may pagkakataon, at sa bawat pagkakataon, isang mabilis, malinis at tahimik na tira. At muli, ang bola ay papaloob, halos hindi pumapalya, hanggang sa dumating ang gabi na magbabago ng kanyang kapalaran. Ang 2017 NBA Draft. Isang gabi na puno ng kaba at pag-asa.
Isang gabi kung saan ang bawat pangalan na tatawagin ay bunga ng taon ng sakripisyo. At nang marinig ang kanyang pangalan na tinawag ng Detroit Pistons bilang ika-12 pick, isang panibagong yugto ang nagsimula. Mula sa katahimikan ng kanyang pinagmulan, siya ngayon ay nasa gitna ng pinakamalaking liga sa mundo. Sa NBA, hindi naging madali ang lahat. May mga pagkakataon na kailangan niyang mag-adjust. May mga sandaling kailangan niyang patunayan ang sarili muli. Ngunit hindi siya nagbago. Nanatili siyang kalmado. Nanatili siyang disiplinado. Sa Los Angeles Clippers, mas lalo niyang pinatibay ang kanyang identidad bilang isang maaasahang shooter. Sa Memphis Grizzlies, ipinakita niya na kaya niyang maging bahagi ng isang sistemang umaasa sa kanyang consistency. At sa kasalukuyan, siya ay bahagi ng Los Angeles Lakers. Isang koponang puno ng kasaysayan, presyon at inaasahan. Ngunit para kay Luke, ito ay isa lamang panibagong entablado. Isang panibagong pagkakataon upang gawin ang kanyang ginagawa mula pa noong simula. Ang tumira, ng tahimik, ng eksakto, at halos hindi pumapalya. Sa bawat laban, maaaring hindi siya ang pinakabinabantayan. Maaaring hindi siya ang laman ng mga headline. Ngunit sa loob ng court, alam ng bawat kalaban ang katotohanan. Na kapag siya ay nabigyan ng espasyo, isang iglap lamang ang pagitan ng pagkakamali at kaparusahan. Isang tira, isang puntos, isang paalala na ang katahimikan ay maaaring maging pinakanakamamatay na sandata. Sa huli, ang kwento ni Luke Kennard ay hindi lamang kwento ng basketball. Ito ay kwento ng proseso, ng disiplina, ng isang batang piniling maniwala sa tahimik na pag-unlad kaysa sa maingay na pansin. At sa pagpiling iyon, natagpuan niya ang kanyang lugar sa mundo. Isang sharpshooter, isang anino sa liwanag, isang presensyang hindi kailangang ipagsigawan, sapagkat ito ay kusang nararamdaman. Sa bawat tunog ng bola na pumapasok sa ring, halos hindi pumapalya, halos hindi nagkakamali. At sa isang mundong puno ng ingay, siya ang patunay na ang katahimikan ay maaaring maging alamat